Ingat ka lagi doon, ha. Kung wala sa sustentuhan ko yun. Papadala ko. Mahal na mahal ko yan. Ayusin mo na yung sarili mo. Iwan mo na ako, na. Kaya mo magkikita pa rin tayo. Una nga. Tinutukan niya po ako ng double blade. Tapos tinadyakan niya po yung bewang ko. Alam niya buntis ka? Opo. Siya yung ama nito? Opo. Yan pong babae na yan, mahal na mahal ko po yan. Eh kung mahal na mahal yun, bakit siya binubugbog? Bakit niya sinasabi sa akin, sir, eh, po anak, bakit siya, dito pa siya nakatira? Makinig ka, wala ka pa rin karapatan, nasaktan siya, bugbugin siya. Hindi lang daw unang beses to, marami ng beses binubugbog mo siya. Kung ano yung gusto niya, di harapin ko. O yan, mukhang siga ka pa. Sige, tuloy mo na yung kaso, ma'am. Ituloy mo yung Sige kaso po. ng pagbawsi. Sige. Ano po yung nararamdaman nyo sa mga sandaling ito, ma'am, na yung taong pong nambugbog sa inyo ay makakaharap niyo muli? Kinakabahan po, ma'am. At ano po. Speechless po ako ngayon, ma'am. Naalala ko po kasi yung ginawa niyo, ma'am. Totoo lang, ayoko na po talaga na makita siya. Kasi naaalala ko yung ginawa niya pag makita ko siya. Nanginginig ako pag makita ko siya. Ma'am Jocelyn, huwag ka mag-alala. Andito po ang buong team po ng Wanted sa radyo po para gabayan din po kayo at pinapunta po kami dito na Idol Rafi para po sa seguridad po ninyo. Kung sa akin lang po sana, na may manghingi lang po sana ako ng tawa dito sa nagawa ko sa kanya. Kung patatawarin mo ako, kung hindi na, wala akong magagawa doon. Sir, bakit ba nangyari na grabe namang nagtutok talaga kayo ng double blade? Kita nyo namang buntis po si ma'am. Dala lang po siguro yun dahil nakainom po ako noon. Madalas po ba kayong nag-iinom, Sir Elmer? Mula pong nung sinabi niya sa akin pabiro na hindi ko daw anak yung ginadala niya. Hindi kita mapapatawad. Oo, pagbigyan mo ng isang pagkakataon para yung baby mo kawawa. Gusto ko na lang bang mangyari ngayon. Pauwi po ako ng Negros. Pero magsusupport ako na lang sa bata. Paano ko mabibigay yun eh? Wala pa nga akong trabaho ngayon. Hindi kita mabibigyan ngayon ng pamasahe. Kung uuwi ka. Wala ako na makauwi dun sa Negros eh. Ma'am Jocelyn, nabanggit kasi ni Sir na talagang kaya niya daw yun nagagawa. Yun ang reason niya is kayo daw ilaging nanloloko na hindi daw siyang ama. Hindi po kasi ma'am, siya po kasi nagsimula na sinabi niya hindi niya to anak eh. Nung sa Stellar pa lang kami sinabi niya yun. Ikaw nagsabi nun, biniro mo ako ng madaling araw na good morning pa nga ako. Kaya tuwing nakakalik siya sa tiyan ko, binibiro ko siya na ano, hindi mo naman anak yan, sabi mo naman, di ba? Kaya yun, inuulit-ulit ko na sinabi ko. Pero alam niya naman po mismo na siya yung ama nito eh. Bagong bukas, kayo magkakilo. Kaya sinaling natin ito. Hindi naman. Ikaw yung sumira. Ilang beses na kita pinatawad sa ginawa mo. Di ba no, January? Di ba no, January? Ikaw ba ngayong nagtawad sa akin? Pinatawad kita sa ginawa mo noon. Kasi ko ito mahal. Pamilya na ka rin. Pero hanggang ngayon, hindi nagawa ko rin. Hindi tama. Gusto ko na lang mangyari, magsuporta ka na lang sa bata. Kami na lang. Kung hindi kayo magkasundo, harapin mo yung ano, kasi bigiblatter na niya dito, ma'am, binarangay na ako po ang pumirma, ma'am. Ba't hindi po ma'am pumunta pala si Sir Elmer? Bakit kayo pong humarap? Ko siya, ma'am, sabi ko, Day, naghintay lang ito, ma'am. Sabi ko, Day, bakit, Day?
hindi mo pinatawag si Elmer, sabi ko. Sabi niya, binawi daw niya. Kasi naawa daw siya. Sinabi mo sa akin. Sinungaling ka. Sinabi mo sa Wala akong sinabing ganyan sa'yo. Sinabi mo sa akin. Kaya sabi ko. Wala akong pinitawan salita na ganyan sa'yo. Alam mo yan. Ba't ka nagsisinungaling? Ba't ka nagsisinungaling? Kinakampihan mo ba tong anak mo? Alam mo ang ginagawa ng anak mo sa akin. Alam mo mismo. Ba't kinakampihan mo ba to? Hindi ko kinakampihan. Basta yun lang nagtaka ako. Bakit ka nagsisinungaling kung hindi mo kinakampihan? Hindi, basta yun ang sinabi Wala akong sinabi sa iyo na binawi ko. Hindi lang yan sumipot kasi nag-inom doon sa kapitbahay, di ba? Huwag mong iwala yung komunikasyon natin para lang sa anak mo. Sa anak ng anak ko. Walang problema yan, ma. Open naman kayo eh. Kung anong kagustuhan mo. Kasi gusto ko rin na hindi kayo magkalapit kung ganun naman lang panay-away. Basta maiwasan yung magsakitan, yun lang ano ko. Ito pinagpagalitan ko na rin. Kasi pag sabi ko, ako nanay ko, kung anong maproblema mo, sasalo ako, madamay ako. Ako din ang makausap nila. Siyempre hindi ko pwede talikuran ko yung anak ko. Kasi pagkasalanan niya, ma'am, talagang pananagutan niya. Pero ako, suporta lang ako, ma'am. Kasi mahirap lang talagang buhay ko. Hindi ko matanggap. Kaya sabi ko na, Jocelyn, patawarin mo si Elmer. Para na makaano ako, matanda na ako na. Magsisingkwenta na ako. Alam mo naman yun, ilang beses ako inatake sa high blood ko. Parang awa mo na, hindi ko matanggap. Ano naman, kung anong galit mo sa akin, sabihin mo sa akin. Wala akong galit sa'yo, sa anak ko lang. Huwag kang mag-alala, wala akong galit sa'yo. Salamat ko ako sa'yo. Mapapatawad ko yung anak mo, pero hindi na rin ako pwedeng mag-stay dito kasi alam ko na mauulit pa talaga yan. Yung nangyari na yan. Mauulit at mauulit pa rin yan. Yung desisyon na, ma'am, na magsusustento ako, sustento na lang ako. Kung gusto ko nga sana, dito na lang siya at ako na lang aalis eh. Magtanap lang ako ng trabaho. Hindi na po ako magsastay dito, ma'am, kasi alam ko mauulit pa rin. Sa pagharap po namin ngayon ay mayroon pong naganap na pagkasunduan ng mag-asawa. Ang bawat panig ay nagharap at nagkasundo na si Mr. Elmerio Guzman ay magbibigay ng halagang 8,000 sa laping pinansyal buwan-buwan na magsisimula sa buwan ng Oktubre 2025 at kung sakaling hindi tumapad si Mr. Elmerio Guzman sa nasabing kasunduan ay itutuloy ni Ms. Jocelyn Salazar ang pag-file ng kaso. Pupunta po kami sa bahay po ninyo ha, para kunin po yung gamit nito ni Ma'am Jocelyn. Sir, ito po ba yung kwarto niya ni Ma'am? Opo, ma'am, pero tutusin doon po talaga kami kasi nung binabaha po kasi doon wala pa Dito po. ba nangyari yung video? Dito po. Sir, ng mga sandali na yon, ano yan, nagugutom na gutom ka na ba talaga noon? Kaya ganun yung galit mo kay Ma'am? Siguro po, tapos dala na rin po na siguro sa alak. Ngayon po, nakikita niyo si Ma'am, ayan na, nag-aal sa balutan na sir, pauwi ng Negros. Anong nararamdaman mo ngayon? Po nalalayo yung anak sa akin. Wala tayong magagawa kung yan ang gusto niya. Pero malaking bagay po na hindi na kayo nakasuhan, sir, sa bigat po ng ginawa ninyo kay Ma'am. Pasalamat lang din po ako. Binigyan niya ako ng ganun settle na ganyan lang. Ginawa, si attorney, sir, kinausap niyo rin po pala ng medyo may kalakasan ng
boses. Bakit ganun po kayo makipag-usap sa ere? Nung time po kasi nun nakainom din po ako nun Tinawag lang po nila ako doon. Ingat ka lagi doon Kung malala sa sustentuhan ko yun, papadala ko. Mahal na mahal ko yan. Ayusin mo na yung sarili mo. Iwan mo na ako na. Kaya mo magkikita pa rin tayo. Una nga. Uuwi na po ako ng Negros. Maraming salamat din po kay Sir Idol Rafi na tinulungan niya po ako na maayos yung problema ko at nakapag-ayos kami dun sa barangay sa Nueva Ecija. Ma'am, matanong ko lang po kasi marami po ang magtataka sa ating mga netizens dahil kayo ay nagpatawad sa nagawa pong pambubugbog sa inyo ng inyong ex-kalibin, ma'am. Bakit niyo po nagawa yun, ma'am? Para na lang din po sa anak ko, ma'am. Kasi iniisip ko, pag ipapakulong ko siya, walang magsusustento, paano po yung anak ko paglabas? Hindi naman po agad ako makapagtrabaho. So ano po ang balak po ninyo pag kayo ay nakauwi na kaagad ng Negros, ma'am? Doon lang po muna sa mama ko ako magstay. Magsimula ng panibagong buhay at para po sa magiging anak ko. Ma'am, ito po, binigay po to, galing po to sa sariling bulsa po ni Idol Rafi. Pamasahin nyo rin po at bukas po ihatid naman na po namin kayo para at least makauwi po kayo ng safe po doon po sa inyong munting tahanan. 1, 2, 3, 4, 5. Idol Rafi, maraming salamat po sa binigay mo na tulong sa akin na pamasahe. At maraming salamat po sa lahat po ng tulong na binigay mo po sa akin. Maraming salamat po. Salamat, Idol. Reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal dahil sa mga